talagang makikita mo masesense mo kung sino ang mabuting tao at kung sino ang pakitang tao. Lalong-lalo na ngayon sa bansa natin, sa panahong ito, ang pagpapakabuting tao, hindi na-fake. Hindi ma-fake yan. Mahirap i-fake yan. Sapagkat ito ay produkto ng isang malalim na relasyon kay Kristo. Kaya nga sabi niya sa Ebanghelyo, if you want to bear much fruit, genuine fruits, bear with me. Abide in me. Remain in me. Manatili kayo sa akin. Sapagkat sa pananatili natin sa Panginoon, nagiging genuine at totoo ang kabutihan natin. O sige, ito na yung sinasabi ko Di ba, sa atin, kapag may nagtsatsaa, madalas ang ginagawa natin, dip lang tayo ng dip. Kapag nagmamadali ka, gusto mo agad katasin yung tsaa, yung tibag, dip ka lang ng dip na ganon. Kung minsan kukuha ka pa ng tinidor, yung pinakatali ng tsaa, ng tibag, talagang pipilipitin mong ganon para mainom mo yun siya. Nagmamadali ka, luluwas ka. Ganon tayo ganon din ako Pero nabasa ko, ang pinaka-effective pala, na pag-inom ng tsaa, hayaan mo. Let it abide. Let it remain dun sa hot water. At ma-enjoy mo. Tama, maghihintay ka. Pero ma-enjoy mo yung fullness at richness ng tsaa. Unfortunately, many of us Christians, when it comes to our relationship with God, many of us are just dippers. Dip lang. Makikita mo, minsan lang magsimba. Minsan na nga lang magsimba, online na nga lang, sumasablay pa. Minsan lang magdasal. Sa umaga, 1 minuto lang. Wala pang 1 minuto kung magdasal, nakakalimutan pa. Sa gabi, bago matulog, magdarasal. Kung kailang nakahiga na, kung kailang papatulog na, inaantok na. Kaya hindi ka magtataka sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng tulog na. Ano mangyayari doon? Marami sa atin, hindi faithful sa kabutihan. We are not remaining in being righteous for the longest time. Kailan umabot yung pagiging faithful mo? Hanggang saan umabot yung pagiging honest mo? Hanggang saan umabot yung pagiging marespeto mo? Hanggang saan umabot yung pagiging mabuting magulang, asawa, anak mo? Madalas sa atin, paputak-putaki, pautal-utal. Kaya, magtataka pa ba tayo kung hindi natin ma-enjoy at maibahagi din sa iba ang richness at ang fullness ng grasya niya? Ma-enjoy natin, pakonti-konti lang din. Paputa-putakita lang din. And so imagine, mga kapatid, how many blessings we have been missing because we have not truly remained in Him. Had we remained in Him, baka mas mabuting tao tayo ngayon. Had this country remained in Him, baka mas maunlad tayo ngayon. Wala tayong problemang ganito ngayon. Had we remained in Him, mas magiging faithful, successful, blessed tayo ngayon. Mas masaya tayo, sana tayo ngayon. I mean it. Siya mismo ang nagsabi sa gospel reading, if you remain in me, whatever you ask, it will be given you. So imagine, ang dami-daming mga nasasayang na blessings. Huwag naman sana, mga kapatid. Ang sabi ko minsan sa isang vlog ko, ang blessing kung para sa'yo, para sa'yo. Pero the reason kung bakit madalas na-delay ito, sapagkat hindi talaga natin isinasabuhay at isinusuko ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, hindi nagiging sentro ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, hindi naman po ibig sabihin nun, alam nyo, na kapag nagbibigay ng blessing ang Panginoon, may kondisyon, remain in me muna bago ibigay yung blessing sa iyo. Hindi sa ganun Hindi yun para sa Diyos, ito yung para sa atin, sapagkat siya ang pinakamahalagang blessing sa atin. I tell you, mas magiging masaya ka kung magpapakabuting tao ka. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Remain in Jesus, remain in righteousness for us to be truly blessed. Lagay na